Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso. Sabado at magandang umaga. Abay, 24 na minuto na nakakalipas sa ganap na ika-6 ng umaga at inaanyayahan namin na samahan nyo kayo na inaanyayahan namin kayo na samahan kami ng nararatil lang kasi mayroong hindi ako napindot sa loob ng isang oras overtime tayo. Medyo welcome po sa The Observer Pusong Minero. Ngayon po araw na naman ng Sabado, ikalawa sa buwan ng Agosto 2025 at ako po si Felix Tambongco. Kasama ko rin. Magandang umaga ka, Felix, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yung mga medyo nag-isip, saan na raw yung The Observer, bakit na nung nakarang Sabado wala tayo itong mga ganito, may medyo nagkakaroon lang po kami ng mga technical adjustment pa rin hanggang sa ngayon. Nabagyuhan Hayaan nyo at mapiperfect din ho namin to. Samahan nyo po kami sa programang The Observer ng Pusong Minero, ngayong araw ng Sabado. Abay, ados na pala ngayon, Agosto na. Isang buwan na lang, Felix, at bare months na. Bare month na naman. Pero medyo, alam mo kasama dyan, pasensya na nga may kami na, nga sa ako ng masari ito yung pala, hindi ko napindot yung, kasi nga, pagka yung medyo na huli ka, lalo ka nararatel. Anyway, at least tayo magtalakay at bigay tayo ng ilang balita ngayong araw na ito sa kapakinabangan at sa kapakanan ng ating mga kababayan. Bigay tayo ng update. At kung maalala mo nung nakaraan, medyo mainit yung naging usapan natin tatlo tayo na paring kalawit. Ngayon sa Edwin Moreno nga pala tayo ngayon dahil kasalukuyang nasa biyahe yung mama. At papunta raw ng studio at magpo-program siya mamaya alas 8 hanggang alas 9. Pero tama-tama naman, nakikinig rin sa atin ngayon ang tiga Eastern Rizal Miners Association, kana Miss Litali, ganon din kana Miss Annie at sa Philippine Mine Safety and Environment Association. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga tiga MAPA sa pangunguna ni Carol Angeles at happy listening po dyan sa mga tiga Rodriguez Rizal na katatapos na namang bahain itong nakakaraang mga araw. Mamaya pag-usapan natin kasi sabi ko nga, tinalakay natin tatlo yung paring kalawit. Ano ba yung
dahilan talaga o sanhin ng pagbaha, pero wala pa rin eh. Ang problema kasi, may mga kapatid tayo sa hanap buhay na medyo hindi rin nagsusuri eh. Basa na lang ng basa. Pag may nakita ang balita, basta ginagawa. Oo. Well, dapat ay balansin din. Pero mamaya pag-usapan natin yan at siguro, anong tingin mo? Papasukin na muna natin mga report? Oo, yun nga Felix, ang problema sa ating mga kasamahan na mamahayag din, hindi mo na nila bine-verify kung yung bang ipinost ay tama at tumpak. Ay, hindi sila nag-ano eh. Pero ganoon pa man, mamaya tatalakayin natin yan at unahin muna natin yan, itong ating mga balita. Kasi balita muna tayo. Ikaw muna. Ito, unahin ko na. At ito kasing si paring Edwin Moreno ay merong dala-dala ring balita. Ayan, at sabi niya, ayun. Ito yung medyo pinagpistahan din. 8 NPA toda sa enkwentro ng military sa Northern Samar. At ang detalye ng balita niyan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin. 8 kasapi ng New People's Army ang konfirmadong patay sa enkwentro sa pagitan ng militar sa pagubat na bahagi ng barangay San Isidro, Las Navas, sa Nabagit na lalawigan. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, nag-ugat ang enkwentro sa impormasyon ng isang residente na umano'y may presensya ng armadong grupo na nangingigil at nananakot sa mga magsasaka sa lugar. Sa unang enkwentro, 7 rebelde ang napatay at nakumpiska ang 5 M16 rifle, isang R4 rifle at isang M203 grenade launcher na sundan ito ng pagkakapatay sa isa pang papatakas na rebelde. Kinundina ng militar ang matagal ng kasaysayan ng karahasan ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kabilang na ang pananambang umano noong Oktubre 7 taong 2022 na ikinasugat ng isang 10 taong gulang na bata at pagkamatay ng 2 sundalo sa Jipapad, Eastern Samar. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa TWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun, medyo nakakalungkot ito. Oo, 8 kababayan natin ang nasawi. Pero sabi nga natin, may dala kang maril eh. Alam mo naman, nasa lipunan tayo na... Felix, di ba, katatapos lang na SONA ni Pangulong PBBM, at sabi niya, wala na raw makakaliwang grupo, in particular yung mga NPA. Oo, wala na. Ayan. Ano yan? Ano yan? Oo, sabagay, sabi nga natin Tuloy natin. Hindi kasi basta mapupulawi dahil una nga, meron silang mga ipinapaliwanag na hindi mo pwedeng pasubalian. Hindi mo pwedeng pabulaanan. Kaya nangyayari siguro yung ganun. Pero may report pa tayo. Yan daw Land Transportation Office ng Tanay. Ito yung bayan ng Tanay dyan sa bahagi ng Rizal. Nagsasagawa daw ng release plaka at palit plaka, road safety seminar at monitoring sa Marilaki Highway. Yan ay patuloy na iginagawa. Ay, congratulations doon sa mga magkakaroon na ng plaka. Hindi ito plaka na yung kumakanta. Itong plaka, itong mga plaka na mga sasakyan. Ang detalye, tungayan natin sa balita na dala-dala ng aking partner, Felix Tampoco. Felix, magandang... Patuloy ang ginagawang pagre-release ng plaka ng sasakyan ng LTO Tanay District Office sa ilalim ng pamumuno ni OIC Chief Engineer Edward Aranjes. Alinsuludar nito sa mandato ni LTO 4A Calabarzon Regional Director Elmer Decena. Ayon kay Aranjes, patuloy ang pagre-release nila ng plaka ng mga tricycle at motorcycle na ang rehistro ay 2017 pababa. Ito po, patuloy po tayo nag-release ngayon ng mga plaka. Ito po yung mga motorcycle at tricycle na wala pang plaka na ang rehistro po ay sa Region 4A. Ang unang rehistro po ay 2017 below. So ngayon po patuloy ang ating pag-release. Available po ang plaka sa ating agency dito po sa LTO Tanay.
Bagamat aminado naman ito na mayroon pa ring backlog ang mga plaka, lalo na sa mga plaka na hindi simula noong 2014 hanggang 2017. Sir, sa ngayon wala bang backlog? Sa ngayon po ay may backlog po tayo ng mga plaka. Particular po ito, yun nga, yung 2017 below. Tapos, particularly sir, sa 2014, 15, 16, 17, yan po yung mga backlog natin na sa kasulukuyan po binibigyan natin ng plaka. Pagdating naman sa programa ng palit plaka, subject umano nito ang mga tricycle, motorcycle, private o for hire, paglilinaw na Aranyes na ang pagpapalit ng plaka ay walang bayad. Ang kailangan lamang ay magtungo sa alinmang LTO offices na sakop ng riyon. Yung subject natin ng palit plaka, lahat po ng motor, tricycle, private man o for hire. Magkano gastos pagka nagpapalit ng plaka? So, yun po, pag nagpapalit po ng plaka, pinababatid po namin sa lahat na ito po ay walang bayad. Libre po ito. Mangyari lang po na magtungo na lamang sa LTO, sa alinmang LTO natin dito sa Region 4 para i-claim yung plaka. Ang papalitan ng plaka ay yung may 7 karakter na papalitan ng 6 karakter na siyang ipinatutupad ngayon ng LTO. Layon nga nito na maging paperless na ang transaksyon sa naturang ahensya. Kaugnay sa pinaigting na kampanya sa road safety, gumagamit ng mano ang LTO ng e-patrol at nagkakandak ng theoretical driving course. Ang kailangan lamang ay sumulat ang mga LGU sa kanilang regional office para sa request. With regards naman po dun sa road safety, so sa currently po si LTO ay meron po ngayon tinatawag na e-patrol, and then po-conduct po kami ng theoretical driving course na which is pwede naman po request ni LGU, and then may pupunta pong representative ni LTO para mag-conduct ng seminar. So, ayun po, ito po ay kung mag-request po tayo, sumulat na lang po ng letter sa ating pong regional director. Ang certification ng mga kumuha sa theoretical driving seminar ay maaari umanong gamitin sa pagkuha ng student permit. Samantala, mahigpit pa rin ang sinasagawang monitoring sa Marilaki Highway upang tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Kalisabi nito nanawagan si Aranyes lalo na sa mga kumukuha ng plaka at nagpapalit ng plaka na dalhin ang kanilang kinakailangang dokumento katulad ng OR at CR ng kanilang mga sasakyan. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Felix Tambongco. Abay, nabudol pala ako niyan. Yung palit plaka na yan. Ba't ba ano ka na budol? O kasi yung dati sakyan ko FX pa ka Felix, nung talagang minandato napalitan daw yung mga berdeng plaka, yung mga private. Oh. Abay, ang bayad nun 550. Hindi ko lang alam na ibenta ko na yung FX ko, hindi ko alam kung napalitan yung plaka. 550 yun. Eh, yung pala libre naman. Tinamahan ng aswang. At dati may bayad. May bayad dati, ngayon lang libre. Ngayon lang libre. Akala ko nabudol ako eh. Ngayon lang libre. Inagdag ko lang yan. Inagdag lang ko lang dyan ka, Felix. Itong si Pangulong Marcos pa rin. Di ba, nanawagan siya na parang in-extend yung yung pagbibigay ng mga plaka sa lahat ng mga LTO district office hanggang Sabado o Sentral lang. O parang ganun yung naulinigan ko eh. Pero alam ko, Sabado, nagtatrabaho na rin ng LTO ngayon. Oo, yun nga, yung parang nakapartikular, parang nga doon sa mga mag-release ng plaka, yung mga wala pang mga plaka baga, pwede nilang kuhanin sa kanilang mga district office kung saan nakaregister kanilang mga sasakyan. Oo, maganda yun. Dalhin lang nila yung ORCR nila. At saka yung mga magpapalit ng plaka, kung ang plaka ho ninyo ay 7 digit, papalitan na rin ninyo. Kasi ina-upgrade na ngayon ng LTO pala. Kailangan na yung paperless na, ang dami papel kasi. Obligado na rin pala ako na mapalitan ko yung verde pa rin ang plaka ng motor ko eh. Hindi. Okay lang yan. At least malay mo, bukas makalaway, mapapalitan mo. Anyway, kasama dyan, may report pa tayo.
At alam mo ba, merong nung nakarang araw, merong isang bangka na lumubog dyan sa galing ng Cardona, talim. Basta galing siya ng Cardona, papunta ng Pililya. Inabot ng malakas na hangin. Ang problema nga, tumaob yung bangka at dalawa yung na-rescue buhay. Pero pinaghanap yung tatlong nawawala at kahapon natagpuan na at may detalye tayo riyan. Tatlong nalunod sa lumubog na bangka sa Rizal, abay, natagpuan na raw. Ayon dyan sa report ni Reyes. Ray, kasama Ray. Ayun, maraming salamat kay kasamang Ray. Binibigyan ako ng detalye. Sabi ko, huwag mo na akong bigyan ng detalye. Report na ibigay mo sa akin. So, nakakalungkot man ay karami tayo sa pamilya na mga biktima. No? Yung mga ganun ba ka, Felix, yung mga bangkang yan, di motor yan, alod ba na mag-trans, natawag doon? Magbiyahe ng pasahero. Oo. Hindi, karaniwan yan, mga pangisda yan pero maliban doon sa mga bumibiyahe ng Talim Island ng mga malalaki, pampasahero talaga yun. Yun talaga yung pampasahero. Pero katulad yan, halimbawa may bangka ka tapos tatawid. Kasi gawain ko rin ng araw yan, galing ng Talim Island, tumatawid ako papunta ng Alahala. Oo. Siyempre, kakausapin mo lang yung may-ari ng bangka, boss, baka naman pwedeng makisuyo kami, tatawid. Ang usapan lang dyan magkano ba? Ganun lang ang usapan So walang... Ibig sabihin, yun kinausap lang nung 5. Oo, ganun yun. Ninarkila lang. Yun namang 5 ba yun? Sapat ba yun? O hindi ba overload yung kanyang bangka doon sa 5 na yan? Ayun nga, siguro masyadong maliit. O kaya naman, maliit. Kasi kapag ka hindi mo na-orient kasi yung pasahero mo, lalo na yung mga bata pa pala. Mga 17, 16. Ayun, yung balance yan, Oo, kapag hindi mo na-orient yan, at nakasakay ka ng bangka, ito, nanas mo naman pag sumalpak yung alon, ang gagawin niya, pupunta sa kabilang side yan. Kasi ayaw niyang mabasa. Siguro, ganun ang nangyari. Nagpuntahan ng kabilang side, siyempre, tatagilid yun, at malakas pa yung alon, tataob ka talaga, maliliit naman yung katig nun. Kasi nakakaranas din akong tumawid dyan, yung pagitan ng Talim Island na yan, napapunta ka ng Halahala or Pililya, malayo-layo yan Ibig sabihin, malaking bukas. So, buwelo yung hangin na nanggagaling ng Laguna. Ayun, walang harang yun. So, medyo malakas ang alon. Baga-aral yan, ka Felix, doon sa mga mahihilig sumakay sa bangka ng mga maliliit. Kaya sumakay ka dyan, handa ka kung ano man ang mangyari sa'yo. Kasi ang problema nung kasamang gym, wala talagang ruta yung lugar na yon.
Walang ruta ng biyahe ron. Ang ruta ng biyahe, either manggagaling ka ng Cardona side, Talim Island, sa Cardona, sa Luok, Barangay Luok. Oo. At kung medyo water lily naman, ang ginagawa ng iba, umiikat nung nabotas, ang baba nila ay sa Binangonan proper, doon sa Pritil. Malayo, no? O, malayo. Kaya, doon naman, wala naman talagang biyahe papuntang Pililay o papuntang Tanay So, kailangan talaga ng bangka. So, ganun ang sitwasyon. Pero, teka, may report pa tayo. Ako na lang magpapasok kay paring Edwin. Ako yung PNP raw, pinagtanggol si dating CIDG Director Brigadier General Macapas. At ang detalye ng balitang niya mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Nasaan si kasamang Edwin at lumalangoy pa yata sa bangka. Ayan. Ipinagtanggol ng PNP si dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas sa isyu ng mga missing sa Bungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, hindi sinibak si Macapas dahil sa missing sa Bungero, kundi sa manong nagpalipat dahil hindi na mapopromote sa ranggong 2-star general. Kinilala din ng opisyal ang dalawang inaresto sa Southeast Asia na kapatid ni Julie alias Totoy Patidungan na sina Ilakim at Jose Patidungan na sinasabing missing link sa missing sa Bungero. Hindi rin na niya tamang sabihin na may nag-utos kay PNP Chief General Nicolas Torre III na tanggalin si Macapas. Ani Pajardo, walang sinumang pwedeng magdikta sa PNP Chief. Giit ng PNP, hindi ito magpapagamit para sa personal na agenda ng ilang individual. Sa huli, tiniyak ni Pajardo na ang mga hakbang ng PNP ay nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa adhikain ng organisasyon na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Yung involvement po ng mga possible direct perpetrators sa pagkakawala po ng mga missing sa Bungero hanggang sa mga nag-utos o mastermind na pagkawala ng mga missing sa Bungero po natin. Pangatlo po, yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya to corroborate yung testimonya po ni Julie Patidongan. Ito pong dalawang tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate. Dahil nga meron silang direct participation dun sa at least dun sa dalawang nawawalang missing sa Bungero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. At isa sa pinaka-importante po na requisite para ang isang tao po ay ma-discharge as state witness, he should not be the most guilty doon sa mga perpetrators po. At dapat po ay wala po silang mga previous conviction. So yun po, kaya nilalatag ko po ito para maintindihan po ng ating mga kababayan na from the start po, ang ginawa lang po ng team po ni General Macapas ay within the bounds of law po. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapas. Yung mama hindi magsasalita po yon because he's not used to the limelight. I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sa Bungero at ang kanyang mga pamilya. Di po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa TWRB 103.9 News FM. Ikaw. Ayan, nauna na naman. Magandang umaga. Kay paring Edwin Moreno. Lagi na una ako eh. mukhang
Alanganin si Patidongan, ano? Pero ang pumalit pala dyan ka, Felix, kay Makapas, bilang CIDG Director, yun ata yung galing na yung dati kong kaibigan dyan na galing ng Caloocan eh. Si dati, nung makilala ko yan, major pa lang, police major pa lang. Itong si Abrahano. Oo. Congratulations ha, promote pala yung mamang yan. Siya na ngayon yung CIDG chief. Oo. Pero, tuloy tayo, sunod natin ibang balita, no? Itong mas matibay na commitment ng Kamara sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa pagbabalik ng aking partner, Ka Felix Tamboco. Ayun, at sandali. Si paring Kalawit pala dumating. Yung report yung hinihintay na pinapasok na ni Ka Jimmy. Nawala pala yung operator mo. Nawala? Nasaan yung operator ko? Ito na, bumalik na. Ito na. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na matigas ang commitment ang House of Representatives sa pagsusulong ng karaihan at karapatan ng manggagawang Pilipino. Ginawa ni Romualdez ang pagtitiyak kasabay ng ika-102 taong kaarawan ng founder ng Associated Labor Union, Trade Union Congress of the Philippines o ALO TUCP. Ayon sa kongresista, laging nakatindig ang Kamara para sa mga manggagawa. Patuloy rin magpapasa ng mga batas na magbibigay ng proteksyon sa karapatan, disenteng sahod at proteksyong panlipunan. Ayon pa kay Romualdez, nagsasalita siya hindi bilang speaker kundi bilang kaibigan at anak ng manggagawa at bilang isang nagpapahalaga sa kaugalian at dignidad ng bawat Pilipino na siyang nagbigay ng hugis sa kilusang paggawa sa Pilipinas. Higit pa ba sa pangalan sa history books, nagbigay liwanag siya sa milyong manggagawa at nagsilbing ama sa buong henerasyon ng labor advocates. Naniniwala siya na hindi madali ang ginagawa ng mga manggagawa, kaya karapat-dapat silang bigyan hindi lamang ng trabaho, kundi hustisya, hindi basta kontrata, kundi malasakit. A father figure to an entire generation of labor advocates, and he believed at a time when it wasn't easy to do so that workers deserve not just jobs, but justice, not just contracts, but compassion. His legacy lives on in ALO TUCP and in the men and women who continue to defend the rights of workers with strength, dignity, and heart. So I want to recognize the leadership of DS Congressman Mendoza, who's not only upheld the legacy but brought to its halls Congress with clarity and courage. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na ang ligasiya ni Mendoza ay nananatili sa ALO TUCP sa mga kalalakihan at kababaihan na patuloy na pinagtatanggol ang karapatan ng mga manggagawa na may dignidad at puso. Pinuri rin ito ang patuloy na ligasiya ng ALO TUCP sa ilalim ng pamumuno ni Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. Sinabi pa ni Romualdez na personal sa kanyang okasyon dahil ang founder na pinararangalan ay lolo ng kanyang may bahay na si Representative Yada Romualdez. Kaya't ito ay pamilya, ito history at ito'y pagmamahal sa bayan at sa uring manggagawa. Pinasalamatan din ni Speaker ang mga personnel mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Social Security System, Pag-ibig, OWA, National Labor Relations Commission at local government units na dumalo sa okasyon. Idinagdag pa ng opisyal na sumulong ng may kaparehong spirit at itayo ang kilusang may tapang, malasakit at pagkakaisa. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasama ang Felix Tambongco. Abay, mabuhay ang naalala ko. Mabuhay ang uring manggagawa. Ang uring manggagawa, oo. Kaya lang, kung sa ibang federasyon mo sasabihin yun sasabihin naman nun mabuhay ang mga pulahan at dilawan. Kasi, ganun kasi nila tinitingnan yun, Kasi, nakadepende sa kanilang pananaw, sa kanilang mga prinsipyo at ideolohiya, sila nagbabatuhan Pero, alam mo, hindi matatawaran talaga yung kontribusyon
ni dating Democrito Mendoza, yung dating tiga-pangulo at founder ng Associated Labor Union at ng Trade Union Congress of the Philippines. Hindi matatawaran dahil yan ay nakatatak na talaga sa kasaysayan yung natawag natin the history ng paggawa sa Pilipinas. Hindi mo na maalis yun. At sa totoo lang, aminin natin sa hindi, sila yung pinakamalakas na federasyon ng manggagawa hanggang sa kasalukuyan. Oo, kasi halos sila lang kinikilala ng ng mga employer kasi siyempre yung kanila pakikipagrelasyon sa management sa kumpanya, no, meron silang, sabi nga nila, dapat yung naalala ko Felix, yung kanilang slogan na dapat daw wag nating patayin yung manok na nangiitlog ng ginto. Dahil ang tingin naman nila kasi dun sa mga militanteng union dati na ito yung mga pumapatay ng gansa. Ayun, gansa. Gansa. Huwag mo patayin yung gansa na nangingitlog ng ginto. Alam mo, yung mga pariralang yan, natutunan ko lang din sa'yo. Sa'yo ko nga natutunan yan. Pero teka muna, baka bago tayo kung saan masuot. Meron pa tayong report. Solusyon sa trapiko sa Metro Manila abay tinalakay sa joint meeting ng Metro Manila Council at ang detalye ng balita niya mula sa ating kasamang Edwin Moreno, si Paga. Solusyon sa trapiko sa Metro Manila ang laman ng joint meeting ng Metro Manila at Regional Development Council kahapon sa Capokrame. Nanguna sa joint meeting sina DILG Secretary John Becremolia, MMDA Chairman Attorney Don Artes at mga Metro Manila Mayors kung saan natalakay ang posibilidad na ipagbawal ang pagpaparada sa mga pampublikong lugar o kalsada. Kasabay nito, kinumusta ni Remulla ang sitwasyon ng mga kalsada sa bawat lungsod at inalam ang implikasyon ng pagbabawal ng pagpaparada sa mga kalsada. Panukala ni Remulla, ipagbawal ang parking sa lahat ng pampublikong kalsada mula ika-5 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi. Iminungkay naman ni Artes ang pagbabawal ng parking sa lahat ng kalsada ng ika-7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag ng MMDA, bawal talaga ang parking sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Pero pagdating umano sa mga inner street ay pinaubayan nila ito sa mga local government unit. Sa huli, walang napagkasunduan dahil sa magkakaiba ng pananaw ang mga local government unit. Inaasa namang maglalabas ng desisyon ang Department of Interior and Local Government at Metro Manila Development Authority matapos ang Technical Working Group at hiwalay na pulong sa September 1 base sa 2024 Traffic Index kasama umano sa dahilan ng trapiko sa Metro Manila ang paglago ng populasyon, limitadong espasyo at tumataas na bilang ng mga pribadong sasakyan. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa TWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. May naunahan na naman. Talagang ikaw lagi ang una. Kanina naputol. Yung una, nahuli. Ngayon, naunahan na naman. Hindi naman, sakto lang. Pero meron daw report ngayon na nawalan tunog. Anong nangyari doon? Kasi na-try ni Ray yung merong audio. Hindi raw tumunog yung audio. I-try daw natin uli. At wala pa lang audio sa labas. May audio ba sa'yo? Meron. Yung report ni Ray. Meron? Meron. May audio. Baka sa... Wala raw audio sa kanila sige nga. Pero alam ko may audio. Try natin ulit by request kasi hindi raw napakinggan ng iba. I-try nga natin. Balikan natin yung report ni Reyes Ray, yung kaugnay dun sa 3 nalunod
na nakuha na lahat. All accounted na. At narito ulit yung detalye ng balitang yan. Natagpuan na ang 3 biktima ng pagkalunod matapos na tumuob ang kanilang sinasakyang bangka sa bahagi ng Pililla Rizal habang ang 2 sa kanila ay nakaligtas. Sa inisyal na investigasyon, naganap ang insidente noong July 29, 2025 sa ganap na alas 2:20 ng hapon. Batay sa salaysay ng mga nakaligtas, umarkila umano ang mga ito na isang bangka sa ganap na alas 2 ng hapon sa bahagi ng Cardona Rizal patungong Pililla Rizal. Subalit, nang makarating na sila sa bahagi na lawa na sakop ng Pililla Rizal, bigla umanong umihip ang malakas na hangin, dahilan upang tumuob ang kanilang bangkang sinasakyan at nahulog ang 5 biktima. At 2 nga sa kanila ay nakaligtas, ngunit ang 3 ay sinawim palad. Lumangoy umano pabalik ang 2 nakaligtas patungo sa kanilang lugar ng pinanggalingan upang maiparating sa barangay na malapit sa kanila ang nangyaring insidente. At agad itong pinarating sa kapulisan maging sa Philippine Coast Guard CGS Rizal na nakabase sa Binangonan Rizal. At nagkasa ng search and rescue operation sa lugar kung saan naganap ang insidente. Samantala, ang 2 survivor ay sila alias Bert, 17 anyos, grade 12 student mula sa Cardona Rizal, habang ang isa pa ay si alias Bataan, 17 anyos mula naman sa bayan ng Tanay Rizal. Habang ang mga nasawi ay sila alias Marlon, 38 anyos, at si alias John, 20 anyos, kapwa natagpuan noong July 30. At si alias James, 16 anyos, ay natagpuan naman noong July 31. Mula sa bahagi ng Binangonan Rizal, ako si Ray Reyes at ito ang The Observer News. Ayun. Sabi ko na meron eh. Ayun. Oo nga, binalikan ko ka Felix, wala nga audio. Kaya nga may nag-message at hindi raw nila narinig, nakita na nila yung namamangka. Sign language daw. Sign language. Kaya nga. Hindi kasi ang totoo nun, ay tinesting natin yung recording ni Kari. Kasi medyo siguro hindi compatible yung application na ginamit. So, hinanapan pa ng technician natin ng compatible na application. Parang ano yan eh. Di ba parang pag nagpadala ka sa, minsan nangyayari sa akin yan ka Felix. Pagka yung minsan nagpadala ng sa email ko, kapag hindi compatible din sa computer ko, hindi mo open. Nabubuksan ko pero hindi ko malaman yung letra kung ano, mga rararara. Parehas pala tayo. Ang letra parang Chinese na hindi mo maintindihan, puro numero pa 'to eh. Meron sa akin, di ba, sana kung tip ito para tumama ka, so pag tinaya mo sa loto, pwede sana. Sa audio pala ganun din, pagka sa audio. Siguro sa audio pala meron din. Ganun din pala nangyayari. So kanina, hindi magpanama yung yung application. Pero ito, para magpanama tayo. Dapat malaman muna ng ating mga kababayan kung ano yung istasyon na kanilang pinapakinggan. Tama. Saglit lang ho rin, babalik din po kami matapos lamang po ang pagpapakilala ng aming himpilan. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang. Nakumpleto rin. Sabi ni paring Domi Cirillo, malakas daw yung audio natin dyan sa bahagi ng kanyang kinalalagyan sa bagong silang Caloocan City. Magandang umaga raw sa ating dalawa. Good morning, paring Doming.
Good morning. Abay, long time no see. Si Batang Recto. Batang Recto nga pala yan. Naalala ko na Batang Recto kasi kaya nga pag pumunta ka sa bahay niyan, punong-puno ng diploma. Punong-puno ng diploma, no? Oo. Kaya, ngayon, hindi ko alam kung ganun pa rin yung kanyang hanap buhay, pero alam mo yung pagka nalalaos ka na, naging senior ka na, iba na yung iba na yung takbo, iba na yung mindset mo. Pero alam ko, yung kanyang pinagkakabala ng Ka-Felix, nag-ano siya, yung tawag doon, yung ginagawa natin dati sa NGO na pinasukan natin, yung bang nag-i-imprenta ng t-shirt? Ano ba tawag doon? Nag-i-imprenta. Mas malakas yun pag mag-i-eleksyon. Ayun yun, nung minsan nga ako, diba kaya lang, naunsya mo yung speaking, no? Kitaan eh. Malilipat yung barangay election daw. Parang pirma na lang ata ang kulang ni Pangulong Marcos. Abay, napirmahan na. Napirmahan na. Ba't sinasabi ni Garcia? Sa 12 pa raw niya pipirmahan. 12. Tama, 12. Tama. 12 pa niya pipirmahan. 12 nga. Pero ako nasingit natin yung barangay. Tinamaan na magaling. Alam mo bang dito sa barangay namin, dito po sa barangay Ugong, pagbuklat ko kanina ng mga messages ko na bumungad sa akin, itong isa sa mga kabarangay namin dito na mayroong pasyente na gustong dalhin sa ospital dahil may sakit. Biro-biroin ba naman yung ambulansya pala namin, walang stretcher at saka yung walang nurse? Ano nangyari? Diba, dapat talaga mayroon yon. Kaya nga, anong nangyari? Bakit walang ambulansya? May ambulansya, walang gamit. Walang gamit, walang oxygen. Paano yun kung halimbawa lumubha yung karamdaman bago dapat dalhin sa sa pagamutan at sino mag-aasikaso? Alam ba yung driver sinabihan nga nung pasyente nung asawa ata ng pasyente, abay parang galit pa. Sana makarating ito sa kinaukulan at kay Mayor Wes Gatchalian yung mga ganitong sistema ang kapabayaan, ibig sabihin galit pa, ha? Galit pa, parang kasi pagising ko lang kanina, nakita ko at i-message ko para makuha na natin ng panayam kung ano ba talaga ang tunay na pangyayari. Tawagan mo para malaman natin. Alam mo kasi kasama Jim, hindi nangyayari yan dati sa lugar nyo. Actually, pinupuri nga yung inyong barangay dahil sa napakabilis na aksyon. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Ngayon, ewan ko ba, tayo naman hindi tayo namumulitika dahil ang kapitan dito ngayon, kumari ko. Pero doon siguro yung kapabayaan, doon siguro sa kanilang mga sa kanilang mga empleyado, partikular na yung driver ng ambulansya. Pero wala kang dalang gamit, hirap na hirap yung pasyente, nalalaglag doon sa upuan, Ka-Felix. Alam mo naman yung upuan doon sa diyan sa ambulansya, pahabayan Oo, kaya hirap na hirap dapat dapat dala na lang ng Paragos. Pinahila na lang sa Paragos. Yun, komento nga ng isang netizen, dapat kahit na daw spine board, para kung halimbawa, madaling ibaba pagdating na sa ospital, spine board, tapos magdala na lang ng unan, pwede na sana yun. Hindi, kung mayroong una naman, tapos naglagay na lang kayo ng kumutar, hiniganin nyo lang sa flooring para hindi malaglag. Napaka walang puso talaga nung yun. Sana, Kapitana, alam ko ikaw naman, hindi ka naman na mamanduan ng iyong mga kagawad riyan, kumilos tayo ng naayon sa ating tungkulin. Yung mga ganong mga kapabayaan, dapat daw mabigyan natin ng aksyon. Walang kuwang po yan para sa serbisyo publiko ng ating mga kabarangay. Alam mo, nakakalungkot yan kung may ganong klaseng sistema ng pagsiservisyo. Tapos,
ang constituent sa inyo, napakarami. Nasa 50,000 yata yung barangay nyo. Ang Hindi lang. importante sa amin na hindi mga nasa 20 to 30. Ang butante, paano yung buong populasyon? Kaya nga, oo. Grabe nga, kaya ang daming nagkomento kanina, ang daming nag-share. Ako hindi ako nag-share ng naturang pinost, pero nagkomento ako. Sabi ko, ang komento ko lang doon, ano ba naman yan? Kung halimbawa mangyari sa inyong pamilya, ano magiging damdamin ninyo? So, yun lang ang sinabi natin at may karugtong yun. Tinamaan na magaling. Oo, pero ito yung tinamaan na magaling. Meron na tayong 7 minuto makalipas hanggang Peka-7. Wala si paring Rene Tichanco, pero tuloy-tuloy na lang natin dito sa Balitang Kongreso. Ay, bago tayo kumalas, bago tayo magpatuloy pala kasama Jim, balikan natin ng konti yung nangyaring pagbaha sa Montalban, kasi yung buting gobernador ng lalawigan ng Rizal ay muling nanawagan nung kasagsagan ng baha. May mga lumabas na artikulo, ito katulad ng binabanggit ko, na mayroong ilang mamamahayag na hindi masyadong hindi masyadong nagsusuri. Pag nakakita ng press release, nakakita ng statement, dire-diretso ilalabas. Ang problema, hindi tinitingnan. Ako kasi pag gumawa ko ng istorya, iniisip ko, ano kaya yung kakahinatnan sakali at gawin ko yung istorya na to? Ganun ako Hindi yung katulad ng dati na pag may dumating na istorya, gagawin agad yun. Hindi na tinitingnan anong po pwede maging epekto. Lalo na nung kasagsagan ng merong mga putin-mutin sa araw, naalala mo yun? Ay meron tayong mga kapatid sa hanap buhay noon, na yun ang pinupuna ko noon Sabi ko, bakit ginagawa lang nyo ng ginagawa yung mga istorya na yan? Pero dapat ako, tingnan ninyo yung magiging epekto. Kasi naalala mo, itong lalawigan ng Rizal noon, lalo na yung bayan namin, nandito yung maraming farm. Tapos, ang balitang lumabas may foot and mouth. Di siyempre, teka muna. Iniisip ko, ibabalita ko ba ito? Hindi. Kasi pag ibinalita ko to, papaborito dun sa mga magmamanok o kaya dun sa mag-isda. Pero babagsak yung magbababoy. So, ang ginagawa ko nun, kung mayroong ganong report, nakikipag-coordinate ako sa tanggapan ng Provincial Agriculture Office. Kamag-anak ko nun yung nakaupo sa Provincial Agriculture Office. Sumarangit nawa. Pinupuntahan ko yan, kaya tinatanong ko yan, tinatawagan ko sa telepano. Ang telepano nun, may antena pa. Tatanawagin ko yan. Pinsan, ang balita meron raw foot and mouth. Ano na bang ginawa ng inyong tanggapan? Sasabihin niya, pinsan, i-contain na yan. Wala na, medyo marami na kaming ginawang hakbang para ma-resolve yung problema. So, ang report ko ngayon, hindi na ako nakapokus doon sa report na merong FMD. Ang focus ko ngayon, tungkol sa ginawa ng Agriculture Office kung para ma-resolve yung problema ng FMD. At ang karugtong nun, na hindi ito makaka-apekto sa kalusugan ng tao. Hindi man totally na ganun, pero ganun related na kailangan makontain mo yung issue. Pangalawa, ipakita mo na merong ginagawa yung pamahalaan. Kasi minsan Felix, nangyayari yan halimbawa, itong grupo ng mga magmamanok o kaya mag-isda, kapag mayroong mga minsan dyan gumagawa ng mga kalukuhan, paputokin nila na yung karne ng baboy, mayroong sakit. Yun pala, kaya ang gumawa lang pala noon, yung mga grupong gustong magmamanok at mag-isda. Gustong sirahin yung produkto para naman lumakas yung kanilang mga produkto. Ang tawag doon kasama Jimmy, speculation. Nagkakaroon ng speculation dahil doon sa balitang ginawa mo. Siyempre, pag narinig ng iba yun, teka, may diferensya pala yun, hindi tayo bibili niyan. Hindi tayo bibili. At kahit sa bigas, ganun din sa bigas Bawa, nag-anunsyo yung Department of Agriculture.
At ito rin, dapat iniiwasan din. Matalas dapat ang mamamayag sa ganito. Minsan, sasabihin, kahit sa langis, ganoon din. Sa isang linggo, tataas ang presyo ng bigas o kaya tataas ang presyo ng langis. Nagkakaroon ng speculation. Tataas sa isang linggo, ngayon pa lang itinaas na. Anong gagawin? Sinasamantala ng mga speculator yun. Ibig sabihin, nagkakaroon ng krisis na hindi naman talaga, wala naman talagang krisis. Siyempre, magpapanik yung mga magpapanik, magbibilihan ng todo. Magbibilihan ng todo. Dalawa yan eh. Ang isang pupuntahan yan, pag nagpanik, bibili ng todo. Sa kabila naman, ang pag nagpanik, hindi bibili. Kasi, speculation yun. Trabaho yan ng mga speculator. At karamihan mga hoarder ang gumagawa niyan. Ngayon, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Pagdating naman sa mga baha-baha. Sa halip na tingnan ano yung talagang problema, ang ginagawa ng iba, gagawa ng hahanap ng sisisihin. Ayun. Yun ang masakit dun eh. Hahanap ng sisisihin at katulad niyan, may mga artikulong lumabas. Nagrally yung Gabriela dyan sa bahagi ng Marikina na nanawagan na isarado yung mga kwari sa Antipolo. Dahil sa baha sa Marikina, ang problema, walang baha na nanggaling na malaki sa Antipolo. At ang baha ay nanggaling doon sa Wawa. Tapos may isang artikulo rin na lumabas na ang nanggaling doon sa isang ilog, sa Sitio Tabak. Hindi naman doon nanggaling ang malaking volume, nanggaling sa Wawa. O dapat, surihin din. Sa kabilang banda, may pagkukulang din kasi ang local government eh. Pasensya na ako kayo, Gaba. Kasi ulit-ulit yung sumusulat si Governor sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau sa DNR, nananawagan ng quarry moratorium o kaya stoppage, suspension ng mga permit. Kaya lang nagkalkal tayo kung bakit ang sinasabi kasi ron sa press release 13 taon, 15 taon walang tugon ng DNR. Kaya lang may nahalungkat akong dokumento at alam ko, nakita mo rin yon. Anong petsa yung nakalagay dyan? Sumagot yung Mines and Geosciences Bureau eh. Anong petsa yan? Yung petsa eh. Ito. February 12, 2025. Tapos dito lang nagbahaan, sinasabi, bago pa nagbahaan eh. Humihingi ng moratorium at hindi raw sinasagot yung kanyang mga sulat. Ano yan? Anong petsa yan? February? Kaya bang ipakita doon sa natin? Sa screen natin? Sayang hindi ko na tawagin ko. Melvin, patry nga nito Melvin kung kaya mong i-upload. Kasi ang problem, baka hindi mabasa eh. Medyo letra kasi, baka hindi mabasa sa screen. Ang punto lang kasi natin dyan. Honorable Nina Risi o Inares, Provincial Government of Rizal, Antipolo City, Rizal. Ayun. Del Governor. Diba? Sabihin, ang sulat na ito, sagot yan dun sa mga unang sulat. Pero dun sa mga lumabas sa artikulo ngayon, muli raw nananawagan. Sabi ko, paano nangyari yun? Hindi ba nabasa ng buting gobernador yung sagot ng Mines and Geosciences, anong DNR? Sino nakapirma dyan? Ano ba ito? Si Yusik Kuna. Binabanat ko pa eh. Ayun, si Attorney Juan Miguel T. Cuna. Undersecretary for Field Operation, Mining and Environment, Luzon and Visayas. Ngayon, anong sinasabi doon sa huling paragraph? Yung pangalawa sa huli hanggang huling paragraph. Meron sinasabi hindi ko mapalaki. Hindi, lalaki yan. Kala mo na, yun yung tuta, napapalaki yung pa kayang ayan, the DNR, MGP, and the Rizal Provincial Government by working together, we can ensure that mining activities are conducted in our manner that
ano to? Hindi. Mahaba pa yan. Yung bandang hulihan ng basahin mo. Ay, yung huli na. Oo, kasi masyadong mahaba pa yan eh. We remain committed to working closely with your office to address the concern of the Rizaleños and to define solution that the balance economic development with environmental protection. Thank you for your dedication of the welfare of the people of Rizal. And we look parang hindi yan eh. Discussion. Parang hindi yan eh kasi mayroong findings. Oo. Merong findings na inilabas. Iba tong pinadala mo sa akin. Pero yun ang nakapirme. Hindi, merong findings na inilabas eh. Oo. May findings ba? Oo, merong findings na inilabas. At sinasabi ron na hindi naman nakaka-epekto yung sinasabing mga operasyon. May epekto, hindi minimal. Yun ang sabi. Oo. Kaya pala naliligaw ka na sa taas pala. Oo. Sa taas. Oo, nagsagawa pala ng assessment ang DNR at iba pang independent body. At nagpapakita na yung mining at quarrying activities ay account for only small fraction, 0.76% of the total drainage area of the Marikina River Basin. The primary causes of flooding and other environmental issues in Rizal are natural, geological, condition. Sabihin, kung mapapansin mo kasi, di ba dumating si Pangulong BBM nitong nakarang araw nung nakarang linggo sa bahagi ng Rodriguez Rizal. At doon nagsalita yung Pangulo eh. Malinaw yung sinabi ng Pangulo doon, tanda ko pa ang lahat. Kuya Jimmy. No. Ang sinabi niya doon, hindi na dapat hindi na ito panahon ng sisihan. Dapat natanggapin natin na mayroon ng mga pagbabago, lalong-lalo na tingnan natin yung epekto ng climate change. Kung yun lang ay aalagatain ng ating mga kababayan, yung binitiwan ng Pangulo, sasablay itong mga naninisi na to. Naninisi kayo ng naninisi, tapos hindi naman pala o walang batayan ng paninisi nyo. Tapos may mga findings ng DNR. Ang problema lang kasi dapat ito, hina-highlight ng DNR ang findings na ito. Walang nagsasalita dapat inanunsyo. Kasi nagsisigawan yung mga tao, may quarry, dahil sa mining, kaya kami binabaha. Meron palang ganitong findings, ang pagkukulang din sa panig ng DNR, dapat inaanunsyo nila. Linaw ng findings 0.76%, wala pang 1% yung kontribusyon ng mining doon sa pagbaha. Bakit may findings pala na ganito? Ba't hindi nilalabas? Yan. At sinasabi nila, ang pangunahing mga dahilan daw sa mga pagbaha at mga environmental issue sa Rizal, isa dyan yung rapid urbanization. Yan. Rizal Marikina. May findings pala na gano'n. Bakit hindi bino-voice out ng DNR? Bakit hindi nila i-anunsyo? Ito yung tiningnan. Natatakot kayo na magsalita at ipaliwanag yung inyong findings? Lino nito isipin mo. Ano sabi? Rapid urbanization. Ano pa? Yung deforestation. Diba? Sa totoo lang, medyo napapailing ako dito sa deforestation na to Kapag tiningnan mo ang report sa National Greening Program na nag-umpisa pa sa panahon ni Pangulong BBM, ni Pangulong Pinoy, sa kanya nag-umpisa yung National Greening Program Tapos sinundan niya ng sumunod na administrasyon yung Enhanced National Greening Program. Hanggang ngayon, National Greening Program pa rin. Milyon-milyon ang inire-report ng DNR ng Forest Management Board board na itinanim na puno. Pero bakit issue pa rin hanggang ngayon yung sinasabing deforestation?
Bukod nga, dyan, ibig sabihin, pagka binasa mo, tiningnan mo yung datos. Kung ikaw ay sa Mines and Geoscience Bureau, kukuha ng datos. Milyon-milyon ding puno ang itinanim mga nagkukuwari dyan sa kabundukan na yan. Oh. Hindi kaya ano yan, Ka-Felix? Hindi kaya na... Kaya Yung itinanim kinakaingin o pinuputol, wala magkakaingin na rito eh. Baka inuuling. Hindi na uso nag-uuling ngayon, di ba? Kaya nga. Oh. Ngayon, yung bang mga ganong pangyayari, dapat suportahan ng DNR, yung mga sumusulat na ito yung mga ginagawa namin. Kaya yung mga, ikaw pagka nagsulat ka, sa bagay, ikaw, kasi sinabi mo kanina, na pagka mayroong issue na katulad, halimbawa nung foot and mouth disease, talagang tinatanong mo yung mga kinaukulan. Palibasa itong mga reporter, hindi siguro nag-uurira, sulat lang ng sulat. Sulat lang ng sulat. Hindi, maganda kasi sulatin kasama, Jimmy, pagka sinabi mo, sinulat mo, Juarez sa Rizal, sinisisi sa pagbaha. Ang ganda ng dating ng istorya mo eh. Sisikat ka agad eh. Ang tanong, tama ba yung detalye mo? Tama ba yung mga pinagbabatayan mo ng istorya mo? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto ng sinulat mo? Nagsayang, nag-aral ka pa naman ng journalism. Nag-aral ka pa naman ng masscom. Tapos yun lang ang klase ng pagsusulat na alam mo. Alam mo ka, Felix, yung kanilang pinag-aralan, magiging mas komportable lang sila. Oo, mas komportable sila doon sa magiging makikilala yung pangalan mo. Pero, fake news naman ang detalye mo. Yun nga eh. Naalala ko tuloy yung sinasabi. Nakakahiya nga kasi, datuloy nga graduate kayo ng masscom, graduate kayo ng journalism. Ang klase ng pagsusulat mo, ganun lang. Hindi ka nag-observa eh. Sa marunong interpreta, sa marunong magsuri. Pagtatawanan ka, iho. Oo, sikat ka sa sinulat mo, pero ang tanong, tama ba yung sulat mo? Tama ba yung mga datos na ginader mo para makasulat ka ng ganang klaseng istorya? Tama. Katulad pagka ibinigay ko lang sa iyo itong sagot na ito ng Mines and ng DNR para kang sinampal sa mukha nito eh. Yung mga reporter na sumusulat ng ganito. Hindi, basta report lang ng report. Tingnan din ninyo at kinakailangan kasama yun sa tinatawag na responsibilidad. Yung responsible journalism, mag-research kayo. Pagka nagbigay ka ng ulo ng istorya, ka Felix, may naalala tuloy ako doon eh. Pagka sinabi na Juarez sa Rizal. Sinisisi sa pagbaha. Very catchy. Talagang sino bang hindi makikita? Sino hindi babasa ng dyaryo mo? Sinisisi, masyado nilang masyado nilang. May naalala tuloy ako niyan eh. Ganito eh. Para sabi ng isang kakilala ko, para pumatok yung istorya mo, ganito yung gawin mo pamagat. Eroplano at barko nagbanggaan, patay ang sorbidero. Pagka nakita nga naman yung dyaryo mo, babasahin pero hindi walang batayan yun eh. Pwedeng mangyari pero napakahirap walang batayan eh. One of a kind. Kaya nga eh. Alam mo ba nung araw na ako'y babago nag-aaral magsulat? Pinag-aaral, nagpa-practice ako mag-report sa radyo. Alam mo, binigyan ako ng example. Sabi ko, bakit magbibigay kayo ng example hindi nyo ilagay sa katotohanan? Isipin mo, gusto mo marinig yung balita na binigay sa akin, kabisado ko pa hanggang ngayon. Kasi sabi ko, sablay ito. Dapat hindi sinusunod dito ng mga mamamahayag. Gusto mo, ibalita ko uli ngayon. Ano ba yun? Ito yung lead niya. Ayan. Isang babae nakasuot pangkasalang kinidnap ng isang tulisan. Samantalang nagpapapak ng tutong sa kusina. Alin ang kapani-paniwala doon? Nakasuot ng pangkasal, nagpapapak ng tutong sa kusina. Tapos, ang sabi pa, ang karugtong na paragraph,
Ang tulisan Anong karugtong? ay may 24 na hunting knife. At saka mayroon pang granadang dala. At ano ba yung karugtong? Ang tulisan ay mabilis na tumakasakay ng barakong kambing. Tuturuan ka gawa ng balita, walang batayan. Oh. Sabi mo, nag-aaral ka ng journalism, nag-aaral ka ng mascom, tapos gagawa ka ng balita, hindi ka magsuri, dapat nag-research ka. Tama ba itong sinabi na to? May Google ngayon eh. Nung araw walang Google. Oh, kasi noon na nagbuklat ka ng Google, baka mayroong ganito mga reporter, baka may mga sagot ito. Kasi nangyari na noon, naalala ko nung panahon na si Senator Bongo ay nagpunta dyan sa Marikina at meron din nagrarally, nagsisisigaw na itigil ang quarry dahil siyang naging sanhi ng pagbaha. Ura-urada ng panahon na yon, anong ginawa? Kapatid natin sa hanap buhay ang dating assistant secretary nun eh. Ura-urada. Sinuspinde ang operasyon ng quarry. Anong nangyari? Tumaas ang presyo ng produkto ng graba at buhangin. Tumaas. Halos dumoble. Yung dating 800, pumatak, triple. Pumatak ng 2,500. Oh. Iyon ang epekto ng ginawa. Kaya nung nagkaroon ng ilinis ilog dito sa Marikina, nagtanong ako doon sa isang nangyaring press conference. Tinanong ko, ano na kung nangyari doon sa suspension? Ay, nasuspindi na, nalip na natin ang suspension. Siyempre, ang balat yun naman, nalip ang suspension. Ang tanong ngayon, paano yung permisyo? Yung mga manggagawa na nawalan ng trabaho nang ipinatigil nyo. Yung presyo na ibalik nyo ba sa dati? Yung bill program, anong naging epekto? Oh. Kaya nangyari ko kasi basta nyo sinuspindi, hindi kayo nag-validate. After nung suspension, saka mo binalidate, di ba dapat ang ginawa nyo, nag-validate kayo bago kayo nag-suspinde? O, damages been done. Yung nawala na ibalik pa ba? Hindi na. So, ibig sabihin ka, Felix, itong parang mayroon akong naisip eh. Itong moratorium na sinasabi ng gobernador ng Rizal doon sa mga quarry, parang may naisip ako eh. Parang may naalala ako doon sa mga binabanggit mo eh. Ano? Diba? Tapos kasi, naputok pa sa media. Ayun yung nakalagay doon sa ano yun ang nakalagay. Ang atin lang naman, kung ako hindi ko ginawa yung balitang yun eh. Kasi, bakit ito gagawin eh? Alam ko na eh. At may mga findings na nauna. Hindi naman tulad ng ibang reporter, dadapon sa isang lugar na may baha. Tatanungin, ano hong nangyari? Bakit ito bumaha? Ay, kasi dahil sa quarry. Ba't ka naniwala? Dapat nagtanong ka sa iba. Nagtanong ka sa isa o 2 tao lang. O, di ba? Nagtanong ka doon sa ahensya, kaya ano ka totoo? O, pag sinabi ng mga dapat tanongin, sinabi nila, hindi totoo yan. O, dapat na sideline mo. Samantala, pinabulaan na naman ng DNR yung naturang aligasyon. Tapos, sa katunayan, meron na silang mga findings, bla bla bla. Ito yung findings. Na may petsang ganito, na nilagdaan ganito. Kaya nga, kahit paano, nabalansin mo yung istorya. Hindi ba nabasa ni gobernador yung pinadalang sulat, yung sagot ng nasulat ng DNR sa kanya? Wag mo ko tanungin. Ngayon, naiisip ko tuloy kung bakit ganun ang hindi na ako ahid doon eh. Hindi na ako ahid doon sa tanong na nabasa ng gobernador. Hindi na yun eh. Total, ulit-ulit naman na may sulat na dumarating sa DNR. Pwede naman yan sabihin eh, boss. Sinagot na namin yan. Pwede mo naman sagutin ulit. Ito nga yung findings namin, ito yung sagot namin na nung nakaraan. Bakit sinasabi nyo, hindi kami sumagot? Kasi, nangyayari kasi yun, bakit? Una, yung mga nagkukwari, hindi naman makakapalag sa governor yan eh. Kaya nga. Pero bakit yung DNR na dapat magsalita, hindi nagsasalita?
Yun nga, kaya nga naisip ko tuloy. Kaya hindi namamatay ang issue dahil ganun sistema, pinupolitika natin. Kaya hindi na rin-resolve ang issue, kaya hindi naunawaan ng taong bayan. Katulad yan, may findings ng DNR. Anong ginagawa ng tiga-DNR? Bakit hindi sila magsalita? Nabasa niya, may ganito. Nagpatawag siya ng press release, ng press con. O kaya, naglabas ka ng press release. Mga kababayan, ito ho yan, may findings na kami niyan. Para nalilinawan ng taong bayan kasi sinasabi, 13 taon na kami sumusulat, 15 taon hanggang ngayon, wala kayong sagot. Meron naman palang sagot. Ang pagkukulang nito, nasa tanggapan ng DNR. Bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit ayaw mong i-voice out? Natatakot kayo mag-media, natatakot kayo magsalita. Bakit? Kasi ang lino ng findings. Basahin mo yung sumunod na paragraph kasama ng Jim. Meron pa pangalawa na binabanggit. Nakikita mo ba? Kasi sa akin, ginagamit yung monitor yung akin kaya hindi ko mabasa Ganon din ako Kaya nga pagka binasa ko, patay mo na yung monitor. Kaya pala. Oo. Ayun ang sistema. So, sa ganang atin, sa ating mga kababayan, bago kayo sa mga kapatid natin sa hanap buhay, bago kayo sumulat, bago lumagatak yung inyong mga cellphone at habang nagtitipa, tingnan nyo muna mabuti, anong magiging epekto ng aking ginagawa. Hindi lang ninyo tinitingnan na, sisikat ako rito. Pagpipistahan ng istorya ko rito, hindi ganun Kasi, hindi kayo nag-media kung gusto nyo sumikat, umakyat na lang kayo sa dulo ng poste, tumalong kayo, sisikat kayo. Huwag na kahit hindi kayo tumalon, magubad kayo dun sa ibabaw ng poste, sigurado sikat kayo. Ba't mag-media pa kayo? O diba? Sikat lang ang gusto isa lang ang sikat. Si kasama Jojo, sigurado yun. Dati natin kasama. Magandang umaga nga pala kay Tol Jojo Sikat at medyo nagkaroon ng konting problema noong nakaraan pero nakare-recover na naman yung mama. Ayun. Ayun, yung deforestation, tapos urbanization, at syempre tanggapin natin at hindi, iba ho yung klase ng mga pagulan ngayon kaysa nung araw. Oo nga, sinasabi rito na yung mining operation daw ay walang impact. Meron, maliit lang, minimal. Yung nga, yung 0.76%. So wala pang 1%. Ayun nga, wala pang 1%. Yun nga ang sinasabi natin. Pero bakit? Sa kabila ng lahat, ay nangingibabaw ang ganitong mga kaisipan kasi nga pinapatulan. Pinapatulan Kaya, ibig sabihin, sinasabi pa nga rito. Pangalawa, ang MGB Regional Office number 4 o Calabarzon, ito'y aktibong minomonitor ang mining operation ng Rizal para masiguradong sumusunod sila sa environmental safety regulation as of 2023. 16 daw sa 18 mineral product sharing agreement na contractor at ayun, complaint terms agreement. Saan yan? Saan? Yung ano? Ayun. Implement yung dalawa na to. Ito. Ano yung dalawa na yan? Ipakita natin. Ayan. Sige nga, para makita ng ating mga kababayan. Pinapakuha ko sa technician natin at anong binabasa mo kanina? 18 mineral protection sharing agreement operation. Oo. Ito yung pinakikinabangan na rin ng nung ating magbaban. At biro mo, mayroon pala nakakapag-contribute pala ito ka Felix ng 1.96 billion noong taong 2023. Sa kita. Sa kita, At nakapag-provide ng employment na aabot sa 2,357 mga manggagawa. Ang laki pala ng pakinabang. Ay ako, pag ako ang tumingin dyan sa paliwanag ng ng MGB,
Tama yung, tama naman yan. Ganito kalaki yung kinikita. Ganito karami nakikinabang. Pero kung perwisyo naman, bakit? Ang akin, mag-base na lang tayo dun sa, ibatay natin dun sa scientificong pag-aaral nila. Walang batayan para sisihin mo Dahil dun pa lang sa report na pinakita nila, dapat i-highlight at ipaliwanag ng DNR yun. May pumirma naman. Bakit hindi siya magpalabas ng press release? Bakit? Hindi naman personal yung sulat Bakit sasagutin mo ng personal? Bureau yung sinulatan. Naka-address sa DNR ang sulat. Dapat sagutin mo siya. Hindi bilang personal yung sagot mo. Kasi nga, di ba? Pagka gagawin ba nila yon, yung nga lang humingi ka ng interview sa kanila, ilang buwan bago sinasagot yung sulat mo? Naku, pinaalala mo na naman sa akin. Naalala ko tuloy si Director Egay Castillo. Magandang umaga nga pala kay Director Egay Castillo ng Mines and Geosciences Bureau Region 4A. Huwag mo namang paalala sa akin yung mga interview na yan, ng mga 3 buwan. Kasi yun ang tutunguhin ng pinag-uusapan natin Naaalala ko na naman tuloy. Mag-request ka ng tag-araw, tagulan ka sasagutin. Mag-request ka ng tagulan, tag-araw na, di pa sumasagot. Dapat pala mag-request ka, tag-araw pala. Hindi, dapat, eksakto. Pag nag-request ka, huwag mong lagyan ng petsa. Ayun. Pag nag-request ka, ganito. Director Egay, pwede ka ba naming ma-interview tungkol sa history? History. Di ba? Kahit kailan sagutin nun, walang problema. Ang problema kasi, ang itatanong mo tungkol sa mga pagbaha at pag-ulan, tag-ulan ka nag-message, sasagutin ka tag-araw. Ang bihira. Oo. So, yun ang mga pagkukulang nila. Dalawa yan. Doon pa lang sa mga request na gano'n, hindi na nila ginagampanan. Magbigay pa sila ng kinakatamaran nila. Yun na nga, hindi. May protocol nga. Ayaw nga kasi ng dating sekretary. Pero teka muna kasama, Jim, ipakita natin ito yung isang artikulo ito na lumabas na ang pamagato ng artikulo yung nawawalang paraiso. Yan. Sa isang Facebook page yan. At, yan. Yan daw lugar na yan. Ayan, pinakita, yung ilog na mayroong baha. Merong baha at ang sinabi, yun daw sanhi ng pagbaha ay yung quarry. Tingnan mo magkabila, may quarry talaga, may quarry sa taas tapos may quarry din sa kaliwa. Sa kaliwa. Pero pansinin mo maigi ang quarry para magkaroon ka ng comparison Tingnan mo mabuti yan. Ilog yan, yung nakaguhit yan, hindi kalsada yan. Ilog yan. Ilog. Ilog na may baha. So ngayon, tapos pakita mo Melvin yung kabila, kaya mo bang ilagay sa tabihan o kahit ihiwalay, kahit magkahiwalay lang, walang problema. Ipakita mo yung isa. Kasi merong comparative yan yung lumabas sa artikulo, yan yung picture na yan. Na yung ilog na may baha, tapos ang sinisisi yung quarry. Yung magkabila, may quarry magkabila Pero parang hindi pinakita yung quarry. Sa Montalban ba yan? Yung Bakit ang laki ng operation naman? Hindi, quarry yan. Yung sa taas quarry yun. Parang ang laki naman ng quarry na yan. Pakita mo, Melvin, yung kabila. Yung may bilog. Pakita mo yung may bilog. Comparative nga tingnan mo yan. At tingnan mo yung isa, yung may bilog. Saan na yan? Nakita ko sa screen Sana. Ayan! Pansinin mo, may bilog. Yan yung Kung ang baha, sinasabi sa quarry nang galing ang baha, pansinin mo yung may bilog na yun, settling pond yan Silting pond, o kaya ayan yung pinag-iipunan ng tubig ng quarry sa loob. Kung mapapansin mo yung may bilog, sa may tabi ng ilog, umapaw ba yung tubig? Parang ang laki pa ng kulang ng lagun, Hindi nga tumatapon, nakapundo lang doon. At saka iba ang kulay niya. At saka hindi siya umangat. Hindi na puno yung lagun. At saka hindi siya kakulay nung medyo malinaw yung tubig.
Ayan. Ang layo naman. Sinisisiyo yung quarry, mga kababayan. Tingnan nyo, oh. Ang laki pa ng kulang nung lagun eh. Hindi nga napuno. Hindi na puno. Hindi, ibig sabihin, hindi umapaw papunta sa ilog. Yun. At hindi rin putik. Pansinin nyo yung tubig sa ilog, o kulay brown. Pero ang tubig dun sa mga lagun, ito yung sinasabi ko kanina kasama Jim. Dapat, yung mga kapatid natin sa hanap buhay, nagsusuri rin kung may batayan o wala yung kanilang ginagawang report. Katulad yan, gumawa ka ng report. Sinabi mo dahil sa quarry kaya bumaha. Ano yan? Hindi nga umapo ang tubig ng quarry. Hindi ho natin pinagtatanggal ang quarry dito, ha? Kaya magtanong sa DNR, Felix, kasi nga, baka mamaya sagutin sila, tag-araw na. O, diba? pero ito, hindi tayo, natatawa lang tayo sa sitwasyon. Pero ito, scientific ho ito, ha? Wala akong halong kreme yan. Kasi yun yung bilog na yun, na pula ako na nagbilog yan eh. Kasi tipong hindi nakita ng nag-report yan, ng reporter. Oh, ang sinasabi niya, ay yung daw baha ay dahil sa quarry. Ayan o, tingnan nyo. Yung ilog, kulay brown. Pero yung loob ng quarry, na pinost nyo, tingnan nyo yung itsura ng tubig. Malinaw. Isa pa, yung kanilang ipunan ng tubig, umapaw ba? Ang laki pa nga ng kulang eh. Oh. Di ba, napansin mo yung lagun, ang laki nung kulang ng lagun, hindi na puno. Oo. Oh, so, dapat maging tayo, maging scientific rin yung ating pagsusuri pagdating sa bagay na yan. Hindi ko mo magsulat na lang tayo na magsulat. Oo. Hindi ko makita yung screen, Melvin. Ibalik mo na kami. Ayan. Yun. Kasi, nakita mo kasama Jim. Yung comparative natin. Ang sabi nga, ito may nag-text sa akin, ang sabi, Sir, kaya pala hindi na nag-attempt yung reporter na sumulat niyan para alamin sa DNR. Kasi malamang mapapanis yung balita niya. Dahil sasagutin sa Tagaraw. Malamang reporter din yung nag-text sa akin. Reporter na to. Pero tingnan mo ha. Kung ikaw ay isa kang manunulat, kasama Jim. At ikaw naman publisher ka ng isang dyaryo, nag-edit ka rin, editor ka rin. Kapag ikaw ay nagsulat ng balita, tapos ganyan ang ginamit mong picture, sa tingin mo, kaya mong ilabas ang balita? Ay, hindi ko kaya ilabas yun. Pero mo, ang titulo ng balita mo, sinisisi mo yung quarry dahil sa pagbaha. Tapos, i-comparative mo yung ano na yon na wala ka namang makitang umaagos na galing doon sa quarry na tubig papunta rin sa baha. Pero kita mo, malabo yung tubig ng ilog. Ang labo ng tubig sa ilog. Di ba? Balik natin, kita mo. Ang labo ng tubig sa ilog, ayan, Tapos yung lagun ng quarry, ayun, malinaw ang tubig. Paano mong nasulat yun? Writer ka ba? Baka yung kasabihan lang natin lagi yan, Ka Felix. Maraming di ba? May masisilang. May masisilang. At saka baka pinabili lang ng suka yan. Hindi ako, pinabibili lang din ako ng suka, nag-reporter na ako. Pero tinitingnan ko yung suka na dala ko, ang binibili ko, malabo o malinaw. Kung maasim mo, hindi. Maasim o hindi. Sa ginawa niya, aasim talaga yung ano mo. Panlasa dyan, biro mo, isinisi mo sa quarry, tapos naglagay ka pa ng picture. Ang picture na nilagay mo, yung maagos na tubig, ay kulay gatas. Pero ang ganda ng pamagat ha, ang ganda ng pamagat. Nawawalang paraiso. Nawawalang paraiso, tinuwa. Ano magaling talaga. Ay, nako. Ayun. May stress ka lang, Huwag ka magpa-stress sa ganyan. Marami kayo. Ang atin lang, kung bakit ang intensyon natin, bakit ipakita ito? Una, nais natin linawin sa ating mga kababayan na hindi lahat ng balita
ay totoo. Kami, pagbalita kami, pero nasasabi namin yung gano'n. Dahil itong panahon na to, lalo na sa panahon ng social media, mas lalo kong lumaganap ang fake news. Nung araw may fake news na eh. Kung tawagin natin, kuryente. Kuryente. Kaya nga, mayroon niyang isang reporter nung araw, mga 2010. Nagkakasama kami ni Boss Ray Marfil. O, si Boss Ray nga pala ng Avanti Radio at saka ng Politico.com. Magandang umaga. Magkakasama kami niyan. Ng 2010, magkaka-cover kami sa Liberal Party. Merong isang reporter doon na pag dumating nyo, no, andyan na si Neneng Kuryente. Kasi lahat ng tanong na kuryente. Buti hindi sinasabi na andyan yung meral ko. Wala namang meral ko. Pero yung kuryente na yun, yan yung tinatawag ko ngayon na fake news. Fake news. Yan, no? Kung tawagin namin yan nung araw, kuryente. Kuryenteng istorya. Eh di ba nung araw, lalo na yung mga tiga-dyaryo, ang computer, palit-palitan nun, hiraman eh. Ang gagawin yan, magpiprint ng istorya. Iiwanan sa ibabaw ng table. Eh yung mga tiga-dyaryo, tiga-radyo, shifting yan. Pag upo niya doon, uy, tama-tama, dito may petsa pa, bagong-bago. May balita na. Iniwanan ng kasama ko, may balita, buo na. Gagawin niya ngayon, i-report sa radyo. Hindi pala totoo yun. Talagang ipinahin na yun. Kuryente talaga yun. yung bang kahit buhay yung biktima pinapatay doon sa istorya. Pag upo na ang reporter, siyempre bagong dating, bagong ship. Ay buti, iniwanan naman yung istorya nila. Magagamit ko to. Gagawin din. Hindi na mag-verify. Papasok mo lang, may balita ka na kagad. Oo, tanggal eh. Pagpasok may balita kasi binasa yung nasa ibabaw ng table. Sa ibabaw ng computer. Naka-imprenta eh. Tapos pagdating ng oras, peke pala, di yari, kuryente. Yun yung fake news. So, hindi ba ako makapaniwala na lalo na ngayon, may Google na marami nang pwedeng paghanapan, hindi pa nagbe-verify, nagsusulat. Ako hindi ko kayang konsensya na ilagay sa istorya ko yung ganyang picture eh. Ano? Wala kang pagka nilagay mo yan, talagang anong klase kang manunulat. Sabi ni Reyes... Baka hindi manunulat yan, baka manunulot. Yun lang. Sabi nga ni Reyes, wala raw pinag-iba yan sa mga lokal na opisyal ng Rizal. Ba't naman nadama yung Rizal? Nasaklaw ng DRRM, pero hindi ka daw pwedeng humingi ng impormasyon sa kanila dahil kailangan mo pang dumaan sa tanggapan ng isang mayor. Ang masakit nga daw, papunta ka sa naturang tanggapan ni mayor, kailangan pa daw ang letter of request para makausap mo si mayor. Hindi kaya sa Cardona yan? Ginagawa mo kami mumuhula, hindi kaya sa Cardona yan? Parang sinusugan niya kanina yung binabanggit natin. Baka naman Montalban yan, hindi kaya? Murong ata eh. Hindi. Sa Morong. Si Sir Jerome, madaling nga ng istorya yon. Kilala ko yun. Madali, Kaibigan natin ng MDRRM ng Morong. Madali lang yan. I-text mo lang yan. Sasagutin ka yan. Si Sir Jerome. Walang binanggit na bayan, basta daw sa Rizal. Ang sinasabi pa niya, ang pinakamasakit, magbigay ka ng letter of request January 2023, sasagutin ka January 2025. Bulok na ang balita mo. Para sinusugan lang doon yung pinag-usapan natin kanina. By experience yan, karanasan niya kasi mamamahayag eh. Pero ang pinakamaganda riyan, sa ulit, pag sumulat ka, Mayor, pwede ho ba namin kayong ma-interview tungkol sa kasaysayan ng inyong bayan? Iyon, sa kasaysayan, sigurado yan, patok eh. Pero sa totoo lang ka, Felix. Naalala ko na naman si Director Ege Castillo talaga ng MGB. Kasi pinapaalala lagi yung mga kasaysayan na yan eh. Di ba nung mga una pa ng tayo naman, matagal-tagal na rin tayo eh. Pagka tayo pumunta sa isang tanggapan ng lokal na pamahalaan, pagka nakaharap mo na yung sekretary, sasabihin mo lang, ma'am, pwede po ba ma-interview si Mayor? Saan po ba kayo? Pakilala kang ganon. Pagka available si Mayor, andyan ka agad eh. Iba na yung ngayon kasi nga, hindi ko alam bakit na gano'n na ang ginagawa ng mga masyado sumobra yung protocol.
sumobra. Ang tawag doon, overacting. OA. Oo, parang walang pinag-iwan niya ng ilang mga kilala kong opisyal eh. Na nung hindi pa nakaupo, at saka nung nangangampanya, ang daling tawagan. I-text mo, ang daling sumagot. Pero nung maupo, tumawag ka, ang sasagot, stop. Stop. Personal niyang po nang sasagot, stop. Lahat ipinapangako, pati langit. Kung hilingin mo, baka ibigay sa'yo eh. Pero pag nakaupo na, ayun, tengang kawali ng tinamaan ng magaling. Ay, sana nga, yung mga ganong mga opisyal, natuluyan ng nako. Ay, magtaingang kawali, ano. Pero teka muna kasama, Jim, iwanan natin yung istorya niyan at may stress ka lang. Oo. Puntahan natin yung yung impeachment. Kasi katulad nung sinabi nung Korte Suprema, merong ilang mga mambabatas na hindi pumapabor doon. Sa katunayan, itong si bagong halal na kinatawan at dating senador Leila de Lima, may plano siyang questionin. Actually, hindi lang question ang kanyang sinasabi. Dahil yun daw mga bumoto na maestrado sa pagdidismiss ng impeachment complaint ay impeachable official, pwede raw pailan ng impeachment yung mga maestrado na yon. Dahil parang ang tingin nila ay pag-abuso sa kapangyarihan kasi ang binabanggit raw ng konstitusyon, sole power ng Kongreso, yung kapangyarihan na mag-impeach. Ay, ang sabi nila, bakit daw pinakialaman ng Supreme Court? May mga tiningnan din yung mga Supreme Court na mga hindi na comply doon sa hindi, kasi ang totoo niyan, kasama Jim, ang decision ng Supreme Court, tiningnan ko rin parang dinansa sa technicality doon sa apat na impeachment complaint na tinanggap lahat, bagamat isa lang yung umusad, counted pala yun. Yun ang sinasabi ni Supreme Court. Counted yun. So, apat na impeachment yan. Sa ilalim ng Constitution, sa loob ng isang taon, isa lang. Isa lang. So, technicalities. Pero ang sinasabi naman ni Senator Leila de Lima, kapangyarihan ng Kongreso, may pinapakialaman ng Supreme Court. So, co-equal body eh. At ang sinabi pa ni Congressman Leila de Lima, ay posibleng umabot sa punto na magkaroon ng constitutional crisis kung mangyayari yun. Sa bilang banda, kasama Jim, sa Senado, bagamat binabanggit na mas maraming kongresista ngayon ang hindi na interesado sa impeachment, pero merong ilang senador ang lumagda ng isang resolusyon na nananawagan sa Supreme Court na i-reconsider yung kanilang nauna ng desisyon at ideklara ang impeachment ni VP Sara Duterte na unconstitutional. Ang sinasabi, yung desisyon na pagiging unconstitutional, i-reconsider, may mga senador palang sumulat ang gumawa ng resolusyon. At yan ay pinangungunahan ni na Senator Kiko Pangilinan, kinumpirma at kasi Congressman Parliament Association, ganoon din na sa Easter, hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. At yun nga pala sa lahat ng sumabebe pa, maraming salamat sa Facebook, yung mga sumabebe sa Facebook. At ang tabayanan po, ang susunod na programa